Masama nga ba ang Panginoon kung bakit kailangan pang maranasan ng mga tao ang kanyang galit, ang kanyang puot na tinatawag na Great Tribulation? Masama nga ba ang Panginoon? Bakit pa niya kailangan gawin ito? Bakit pa kailangan maranasan ng mundo ito? Ang Great Tribulation na sinasabi ko, ito yung kapighatian na hindi pa naranasan simula ng likhain ng mundo at hindi na muli pang mararanasan. Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga panahong iyon makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon at wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Yung Great Tribulation na sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi pa nangyayari simula ng likhain ng mundo, nakasaad po sa Revelation chapter 6 hanggang chapter 19. Yung 7 years na ibubuhos ng Panginoon yung kanyang poot, yung galit sa matitira po ng mga tao dito sa mundo after po ng rapture. Ang unang part po, yung 7 seals. Basahin natin Revelation chapter 6 verse 1 hanggang 2. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo na nakaroll yung kasulatan at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. Halika, ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo na nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang unang selyo, lumitaw po ang horseman na merong pana. Merong pana na ito ay nagsisimbolize ng peace. Nakasakay siya sa puting kabayo. Ginagaya niya ang Panginoong Hesus kaya marami siyang madadaya. Ang tawag po sa kanya, siya yung lilitaw na Antikristo sa huling panahon na dadayain ng maraming tao. Sa binasa natin sa verse 1 hanggang 2, meron siyang hawak na pana, binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang ibig sabihin nun, marami siyang madadaya, marami siyang madideceive. Kasi po magpapakita siya ng mga kababalaghan, himala, kaya naman po marami siyang madadaya. Kasi sa panahon na iyan, wala na pong mangangaral. Kinuha na sa rapture. Matitira na lang po dyan yung Antikristo. Kaya yung Antikristo na yan, magpapanggap na siya ang magbibigay ng kapayapaan, marami siyang madadaya, kaya po marami po ang madideceive. Diyan po yung first part ng 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo na kunwari siya yung tagapagligtas. Revelation chapter 6 verse 3 hanggang 4, nang tanggalin ng tupa ang ikalawang selyo, narinig kong sinabi ng ikalawang buhay na nilalang, halika, at lumitaw ay 10 kabayo na nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpataya ng mga tao. Yan yung pasimulang digmaan sa 7 years of tribulation. After po ng kapayapaan, pagkatapos po nun ay magkakaroon ng matinding digmaan. Lilitaw ang Red Horseman na merong sword na pagpapakita po na magkakaroon ng matinding digmaan sa buong mundo. At sa digmaang ito ay maraming mamamatay. Dadanak ang dugo dahil sa pangalawang selyo. Revelation chapter 6 verse 5 hanggang 6, nang tanggalin ng tupa ang ikatlong selyo, narinig kong sinabi ng ikatlong buhay na nilalang, halika, at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang at sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganun din ang presyo ng 3 kilo ng harinang cebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Lilitaw dito yung Black Horseman na may hawak na timbangan. Magkakaroon ng matinding taggutom. Magkakaroon ng hirap ng pagkita ng pera. Hirap na magbenta. Dahil po sa matinding kahirapan na yan sa pagtatatak ng 666. Mark of the Beast. Yung numero ng Antikristo at ng demonyo. Kasi kung wala kang tatak ng 666, hindi ka makakabili. Hindi ka rin makakapagbenta. Pagkatapos matinding digmaan at maraming namatay po, magkakaroon ng taggutom dahil sa supply ng pagkain. Kasi mahirap kumita ng pera, mahirap ding humanap po ng pagkakakitaan kung wala kang tatak ng Antikristo. Revelation chapter 6 verse 7 hanggang 8, nang tanggalin ng tupa ang ika-4 na selyo, narinig kong sinabi ng ika-4 na buhay na nilalang, halika, at nakita ko isang maputlang kabayo, ang pangalan nakasakay ay Kamatayan. At kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ng ika-4 na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit,
at mababangis na hayop. Lilitawin mo po lang mga ngabayo o yung pale horseman na may nakalagay na pangalan na makikita sa kanya. Ang pangalang ito ay kamatayan. Sa binasa natin, nakasunod sa kanya yung Hades, patikim ng impyerno. Ibig sabihin, 1/4 ng populasyon ng mundo ay mamamatay dahil sa matinding digmaan. Mamamatay rin ang mga tao dahil sa salot. Mamamatay sa gutom at mamamatay sa mga mababangis na hayop. Revelation chapter 9 verse 1, nang tanggalin ng tupa ang ikalaming selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago nyo hatulan ang parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Bawat isa sa kanila binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Sa 5 selyo na pagbukas at pagtanggal, lumitaw po at pinakita kay Juan yung mga kaluluwa ng mga Kristiyanong martir na pinahirapan sa tribulation, yung mga hindi nagpatatak, yung mga naiwan sa rapture ngunit nanindigan na. Dito mga kapatid, marami nagtatanong anong mangyayari sa mga Kristiyano na naiwan sa rapture na hindi nakapagsisi. Meron pa bang tsansa? Ito ang mangyayari. Kung ikaw ay maninindigan, ikaw ay papahirapan ng Antikristo kasi hindi ka magpapatatak. Kapag hindi ka nagpatatak, papahirapan ka. Hindi lang to pagpapahirap na ikukulong. Bago ka patayin, dahil pipilitin kang magpatatak at hindi ka nga magpapatatak, pwedeng tanggalin ng ilang mga parte ng katawan mo at mararanasan yung matinding hirap bago mamatay. Ito yung martir na sinasabi. Pwedeng patayin yung pamilya mo, papatayin sa harapan mo, papahirapan at hindi magugustuhan ng maiiwan sa rapture na Kristiyano ang mangyayari po. Pero sa mga nanindigan po at namatay, nakita po sa 5 seal. Revelation chapter 6 verse 12 hanggang 14, nang tanggalin ng tupa ang ika-6 na selyo, lumindol ng malakas, nagdilim ang araw na kasing itim ng damit na panluksa, at pumula ang buwan na kasing pula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel, at naalis din ang mga bundok at isla sa kani-kanilang kalalagayan. Sa pang-6, dito magkakaroon ng napakalakas na lindol. Yung araw magiging itim, yung buwan magiging kulay pula na parang dugo. Yung mga meteorites sa langit ay maglalaho, mawawala, magbabagsakan, pati yung bundok at isla aalis sa kanilang mga kalalagyan. Napakatindi po ng mangyayari. Sunod-sunod na pangyayari, sunod-sunod na tribulation at kapighatian, pati yung mga kalikasan ay mayayanig sa kani-kanilang kalalagayan. Ito yung mangyayari sa pang-6 na selyo. Revelation chapter 7 verse 1, nang tanggalin ng tupa ang ika-7 selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Dito sa pang-7, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng 30 minuto. Kung nabasa natin yung 5 seal, na nakita yung kaluluwa ng mga nahirapan na pinatay po dahil hindi nagpatatak sa mark of the beast, biglang binuhos Panginoon ng kanyang galit doon po sa pang-6 na seal. Ibig sabihin, meron siyang pakialam doon po sa mga mananampalatayang natira na nahirapan. Meron pa talagang tsansa na magsisi, pero matindi na yung kapighatian dahil nandito na nararanasan yung Great Tribulation. Pagkatapos ng 7 seal, dito papasok yung 7 trumpeta. Dito papakita kapag inihipan ng 7 anghel yung 7 trumpeta, ang mangyayari po sa buong mundo.